So what's up Kokoltronics? Nandito po tayo ngayon sa rooftop. So may tatlong package type unit po tayo dito ngayon. So ayan, ipapakita ko sa inyo yung una nasa baba, yung package 1. Ayan, Mitsubishi ang brand. At ito naman yung nasa taas, ito yung package 2. So ito yung may complaint Kokoltronics. Kasi nung check namin ito, may nakita kaming oil spotting doon sa may evaporator. So yun nga, mga gawin natin ngayon is ililigtis natin yan gamit yung ating leak detector tsaka yung sabon. So, ayan yung electronics. Double check natin yan. So, before tayo mag-check yan yung electronics, so ipapakita ko sa inyo yung pangatlong package type unit. Ayan. Carrier ang brand. So, ayan yung electronics. So, ito naman yung mga unit na minimintin namin dito sa Doha, Qatar package type unit. So, ngayon, continue po tayo doon sa pag-check doon sa may leaking sa may evaporator electronics. Ayan. Kung makikita nyo yung kasama natin, ayan o, nagsimula na po siya pag-ligtis sa ating evaporator kung saan yung leaking banda electronics. Ayan, so nandyan sa baba yung leaking niya, so nandun yung nakatapat yung ating leak detector. Ayan no, nadetect po yung leaking banda doon sa may elbow electronics. Ayan kung makikita nyo. So ngayon i-double check pa natin yan gamit ang sabon electronics para sure po tayo kung saan yung banda yung leaking. So ayan no, kung makikita nyo yung leaking natin yung electronics, ayan, nandyan banda sa may elbow talaga, sa may hinang. Ayan no, yan no, lumulubo siya electronics. So ibig sabihin, nandyan yung butas ng ating evaporator electronics. Ngayon, na-confirm natin saan banda yung leaking electronics, nandyan sa may elbow talaga. So ngayon, simulan natin sa paghinang electronics. Ayan, kung makikita nyo is napakahirap talaga yung position sa paghinang natin dahil yun nga, nasa ilalim yung leaking electronics. Tsaka yung apoy natin is kailangan tansyahin natin dahil pag natamaan yung ibang tubo niyan, sigurado lilipat yung leaking sa kabilang tubo. So kailangan yung apoy natin tsaka kailangan natin i-kontrolin talaga dahil yun nga, pag di natin na-control yan, sigurado lilipat yung leaking dun sa may kabilang tubo. So ngayon electronics, ipapakita natin yung final output sa paghinang natin. So tiyaga lang tsaka diskarte electronics. Ayan kung makikita nyo is natakpan talaga yung butas natin. Ayan o, kung makikita nyo electronics, natakpan talaga siya. So ngayon perfect yung pagkahinang natin dun sa may tubo electronics. Kung makikita nyo naman is malinis po yung pagkahinang natin. Ngayon, natapos na po natin na hinang yung leaking doon sa may evaporator electronics. So, ang next step natin na gagawin is pina-flushing natin yung evaporator nito gamit yung 1x1B para malinis yung system electronics. At saka, pagkatapos natin na vacuum electronics, ayan, kung makikita nyo is naka-vacuum ligtis po tayo. Ayan, makikita nyo yung gauge electronics. Ayan, naka-negative 0 po siya. So, ibig sabihin, naka-vacuum ligtis po tayo. Ngayon, iniwanan namin ito ng 2 oras electronics dahil yun nga, naka-vacuum ligtis po tayo. Pag yung pointer ng gauge natin is bumalik sa 0 electronics, so ibig sabihin, may leaking yung system natin o yung hininang natin may leaking pa. Ngayon, kinukunik na po yung kasama natin yung refrigerant tank. Then, sunod na procedure is ipo-force mo natin yung hose dahil yun nga may pressure doon sa may hose, so kailangan i-force natin yan before natin i-open yung valve. So ngayon electronics, ayan yung makita yung kasama natin is ino-open up yung valve ng ating gauge para mas pasokan na po ng refrigerant gas doon sa ating system. So lalagyan po yan ng mga 180 PSI para sa standing pressure natin para pag start ng ating unit is siguradong may laman yung system natin na refrigerant. So ngayon habang kinukunik po yung kasama natin yung mga connector natin sa ating low pressure switch transducer at saka high pressure switch transducer, saka yung power supply niya na 24 volts, kaya kinukunik natin papunta doon sa thermostat. Ngayon pagkatapos makabit itong mga terminal connector dito sa may electrical side, so mag-start up po tayo dito sa ating unit. So ngayon is i-on na po natin yung ating isolator. Ayan, so on natin electronics. Ayan, so ngayon punta po tayo doon sa ating electrical side dito sa may unit. Ayan, kung makikita nyo electronics. So ngayon hintay po tayo ng ilang minutes at under po yung unit natin. So ngayon hintayin po natin na under yung evaporator fan, tsaka yung condenser fan at saka compressors. Sabay po yan na under electronics. So hintayin po natin na under yun at makikita nyo sa ating climameter. Ayan, meron na, ayan yung climameter na reading natin is na 15.3 na po. So ibig sabihin, umandar po yung compressor natin at saka condenser fan. So habang nagcha-charge pa tayo ng refrigerant electronics, pataas na pataas po yung ating amperahe ng ating compressor. Ngayon 19.5 na po yung amperahe ng ating compressor electronics. So ngayon puntahan po natin yung ating gauge manifold. So ang low side natin is nasa 70 PSI, ang discharge natin is nasa 350 PSI.
Ngayon, tapos po tayo mag-charge ng refrigerant gas dito sa ating system. So, ang next step natin gawin ko next is i-turn off natin yung unit at saka i-close natin yung ating cover ng condenser. Ayan, kung makikita yung kasama natin is nilalagyan na po ng cap yung ating charging bulb at saka doon sa may suction side nilagyan din ng cap at saka i-electric natin gamit yung sabon Kakultronex before natin i-close yung ating condenser cover. So ayan, patapos na po yung kasama natin na maghigpit ng ating charging bulb cap. So ngayon Kakultronex, ayan, ina-arrange na po yung kasama natin yung wirings. Tapos na po yung na-arrange yan Kakultronex at saka i-close natin yung cover. Ayan, na-close na po yung cover natin Kakultronex at tapos na po yung project natin. So ngayon Kakultronex, sana may nakuhan kayong konting idea sa ating pag re-repair dito sa ating package type unit Mitsubishi.